Good evening po sa ating lahat at ngayon is tayo po ay mag-share na naman nung about po sa Word of God. But this time is ang aaralin naman natin is yung mismong chapter o yung mga verse na nakapaloob din sa chapter yung aaralin natin. At kung ano po yung mga ibig sabihin nung bawat verse na yon, bakit po siya doon nasabi, and ano yung naging foundation niya dun po sa mga ibang verse. Kaya ito pong title natin is Understanding the Bible. So ito pong binabasa ko dito is dito na po ako sa 1 Samuel chapter 6, kasi po kagahapon di ako nakapag take ng video dahil inisip ko kung gagawa ako ng nung PowerPoint or dito na lang tayo sa pag-understand nung chapter na binabasa ko. So dito po sa chapter 6 is dito po siya sa 1 Samuel na ito po yung aaralin natin hanggang chapter 10 yung aralan natin, kasi 5 chapter binabasa ko kada araw siya. So ayun yung araw-araw na babasahin natin. Then mga Saturday and Sunday baka yun yung rest ng pagbibideo or pagbabasa natin. So bago tayo magsimula, tayo po manalangin. Lord, maraming salamat po Panginoon sa gabing ito, Lord, na ikaw ay nagpakaloob sa amin, Panginoon. Lord, maraming salamat sa kabutihan mo, Panginoon, sa buong umaga, Panginoon, Lord God, na ikaw ang naghandog, Panginoon, Lord. Ikaw po ang nagbigay ng kalakasan, Panginoon, upang kami ay makagawa ng mga bagay, Panginoon, Lord God, na hindi dahil sa amin, kundi dahil sa iyo, Panginoon, Lord. Kaya, Lord, maraming salamat, Panginoon, dahil ikaw ang tunay na gumabay sa amin sa buong araw na to, Lord God, at ikaw ang gagabay hanggang sa pagtulog po namin, Panginoon. Maraming salamat po, ikaw po ang magbigay ng knowledge and understanding, Panginoon, Lord, sa makakarinig nito, Panginoon, upang lahat ng aking i-share, Panginoon, na about sa iyo, Lord, is sila po, Panginoon, ay makaunawa at ma-apply po nila sa kanila pong mga buhay, Panginoon, Lord. At ako po, Panginoon, itago niyo po sa inyong likuran at ikaw po ang mag-speak sa harapan nila, Panginoon. Ikaw po ang makita, ikaw po ang magsalita, ikaw po, Panginoon, ikaw po ang gumalaw, ikaw po ang kumilos sa kanilang buhay, Panginoon, upang lahat ng aking sasabihin ay kanila pong ma-receive, Panginoon, Lord God. We declare, Lord, na sila po ay mababago dahil sa iyong mga salita. Kaya maraming salamat po. Sa iyo po ang papurit pasasalamat. In Jesus' name, Amen. So, dito po sa Understanding the Bible, so mag-i-start po tayo sa 1 Samuel chapter 6. So, ang sabi po dito ang title po nitong na to is God's Holy Box is Sent Back Home. So, sabi dito sa verse 1, the Philistines kept the Lord's Holy Box in their land for 7 months. Kasi po yung Holy Box na yon is ninakaw siya ng mga Philistines doon po sa Shiloh, doon po sa doon po sa tinirahan or nag-camp yung mga Israelites. So nakita ng mga Philistines yung Holy Box at alam nila na yung Holy Box na yon is yung magiging dahilan ng pagkawasak nila. Kaya yun po ay kinuha nila sa mga Israelites, sa mga Israelita. Then dito po sa verse 2, the Philistines called for their priests and magicians and said, What should we do with the Lord's box? Tell us how to send it back home. So, sila po ay nagtatanong na kung paano daw nila masisend yung box dun sa yung Holy Box dun sa mga Israelites. Kasi po yung before pa tong 6 na to is after nilang kunin yung Holy Box is pinarusahan na sila ni Lord dun sa pagkuha nila sa Holy Box. Sila po ay pinarusahan dahil sa kanila pong pagkuha dun sa Holy Box na itinatago-tago talaga ng mga Israelites. Then sa verse 3 sabi doon, the priests and magicians answered, if you send back
if you send back the holy box of the God of Israel, don't send it away empty. You must offer gifts to the God of Israel, then you will be healed. You must do this so that God will punishing you. So, sabi dito na wag daw yun isusole ng walang laman, yung empty box. Dahil, then, kailangan niyang mag-send ng offering gifts to God of Israel. Dahil alam po nila na kapag ginawa nila yon, binalik nila ng walang laman yung holy box is sila po ay paparusahan pa ni Lord at siya po ay magagalit ng lubos sa mga Philistines. And sabi pa dito na kailangan mag-offer ng gifts para kay Lord or mga offering para, sabi niya dito, you will be healed. You must to do this so that God will not stop punishing you. Will stop punishing you. Sabi niya doon na kailangan mag-offer sila ng gift kahit doon pa sa dating mga scriptures, yun doon sa Exodus, Genesis, kailangan mag-offer ng gift para mapatawad. Sabi doon. Pero ngayon, di na kailangan mag-offer ng gift. Yung mga baboy, yung mga baka, tupa, hindi na natin kailangan dahil meron na tayo na si Jesus yung nag-surrender ng buhay niya or ginamit niya yung sarili ng buhay para yung kasalanan natin is mawala na. At hindi natin kailangan mag-send ng gift para mawala yun. At verse 4 sabi niya, the Philistines asked, what kind of gift we send so that God of Israel will forgive us? Dati po kasi, yung mga yung dating scriptures, kasi dito po sa Old Testament, is about po siya sa law. So, nagtatanong sila kung anong gift, kasi kapag naghingi si Lord dati ng mga gift, is kailangan specific. Pag sinabi po niyang batang tupa na 10 years old, then babae, kailangan maghahanap ka po nun. Pag mali po yung nahanap mo, is hindi po yun acceptable. Hindi ka po niya mapapatawad kapag hindi po tama yung binigay mo sa kanya. So, tanong po tayo dito sa verse 6. Sabi po dito, but God punished those foolish Egyptians and made them change their minds. Sabi dito, don't be stubborn like Pharaoh and the Egyptians. They refused to let the Israelites leave Egypt, but God punished those foolish Egyptians and made them change their mind. Ito po yung pag-alis ng mga Egyptians dun sa Israel before. And foolish Egyptians and made their minds daw. Nagbago daw yung kanilang thoughts about doon. Then jump po tayo dito sa verse 8. Sabi dito, put the Lord's holy box on the cart and in a box beside it. Put the gold medals. They are offerings to the Lord to pay the penalty for your sins. Send the cart on its way. So yung pag-send po nila doon sa holy box is maayos. Yung pag-send nila, kailangan po kasi maging maayos yung pag-send nun para hindi po sila talaga kamuhian ni Lord. At sabi dito is para daw mabayaran or yung penalty dun sa kanila pong kasalanan. Sabi ko nga po kanina, yung pagbayad po ng mga kasalanan para mawala yung kasalanan mo dito sa Old Testament, kailangan mo mag-send or mag-offer ng gift offering. Kung ito man po ay ano po ba yun? Yung offering sa church, yung church offering, ganon. Iba't ibang offering po kasing sinabi dito. But dito, sabi dito, yung offerings lang para lang mapatawad siya sa kanilang kasalanan. Then talong po tayo dito sa chapter 7. Sabi dito, verse 3. Sabi sa verse 3. Verse 3. Sabi dito, Samuel told the Israelites. Chapter 7 po to, verse 3. Samuel told the Israelites,
If you are really coming back to the Lord with all your heart, you must throw away your foreign gods and your idols of Ashtoreth. Sabi niya doon, if you really come back to the Lord with all your heart, sabi niya, Samuel coming back to the Lord, Samuel as told the Israelites, sabi niya doon. Kasi po yung mga Israelites before is, yung before pa nung Genesis, Exodus, Leviticus, yung mga Israelites po ay sumasamba talaga sila sa Diyos-Diyosan. Example ko po, nung umakyat si Moises dun sa Mount Sinai, yung after nandun po siya dun ng 40 days and 40 nights, is yung mga Israelites sa baba, nawala lang po si Moises, sumamba na sila sa mga Diyos-Diyosan. So hanggang dito po sa Samuel, hanggang dito po sa matapos yung Old Testament, na yung mga Israelites ay sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan pag nawala na po yung idol nila. Then, ang sabi naman dito ni Lord, pinapasabi sa Israel, if you are really coming back to the Lord with all your heart, na kung gusto mo daw, kasi tayo po ay parang Israel, na kapag nawala or wala tayong Diyos, is babalik tayo dun sa dati nating ginagawa. Sabi niya dito, kung gusto mo talagang bumalik kay Lord ng buong puso, kailangan mo na alisin yung mga gods. So, kung babasahin nyo itong Bible, pag nakita nyo yung small letter, yung gods, yung first letter na G, pag small letter siya, it means, yun po ay Diyos-Diyosan. But kapag, yung capital letter na G, siya po is yung God talaga, na si Lord. Yun po yung pagkakaiba nila. And your idols of Ashtoreth, you must give yourself fully to the Lord and serve only Him. Diba po sabi niya, ibigay mo yung buong, yung buong sarili mo sa Kanya. At mag-serve ka sa Kanya, sabi niya doon. Then, He will save you from the Philistines. Masisave ka sa Philistines, or hindi lang siya Philistines na masisave ka, pati sa iba mo pang kaaway. Halimbawa tayo, hindi lang tayo sa mga kaaway natin masisave. Kung tayo ay nag-serve kay Lord, siya na po yung magbibigay ng way o ng mga punishment dun sa kaaway natin para tayo po ay hindi na tayo gumante. Sabi niya nga po, don't take revenge, give it for me. So kapag anak ka niya, siya na po ang gagawa ng paraan para i-punish yung mga tao na gumagawa sa iyo ng mga masamang bagay. And then tatalon po tayo sa chapter 9. Chapter 9 po tayo. They have rejected, they don't want to me to be the king, they are not doing the same things I have done. Chapter 9, sabi po dito, verse 16. Verse 16. Verse 16. Ito po. Verse 16. Chapter 9, verse 16. Sabi po dito, at this time, tomorrow, I will send a man to you. He will be from the tribe of Benjamin. Kinakausap po dito ni Lord si Samuel. He will be from the tribe of Benjamin. You must anoint him and make him the new leader over my people, Israel. So, yung sinasabi niya po dito na i-anoint niya is si Saul. Yung king po nung Israel. Si Saul. Diba po ang una po naging king is si Saul? Bago po si David. Si Saul po muna yung naging king. Then, sabi niya dito, you must anoint him. You anoint. Then, and make him the new leader over my people Israel. This man will save my people from the Philistines. So, siya po yung itinalaga or yung ginawa ni Lord na leader para po mag-protect or para talunin, protektahan sila doon sa mga Philistines na hindi po sila masakop. Dahil yung kapag wala po silang mga leader, wala pong binigay si Lord na leader sa kanila, is sila po ay madaling nasasakop ng mga kaaway.
Kahit maliit po na bansa, nasasakop sila kahit sobrang dami nila. Ang sabi niya dito, I have seen my people suffering. Nakikita niya daw yung suffering ng mga Israelita dun po sa Philistines. Hawak po kasi ng mga Philistines yung Israelita dito po sa verse na to, na gusto ni Lord na mag-take action na doon at magbigay na siya ng leader para maligtas yung mga Israelite, dahil si Lord po ay mapagpatawad at ilang beses na po nagkasala yung mga Israelita pero pinatawad pa rin po niya ng paulit-ulit. At dito, I have seen my people suffering. So yung people na yon, hindi lang Israelita. Tayo din po yung people na yon ang sinasabi doon. Na sabi doon, nakikita niya yung mga suffering natin, yung mga paghihirap at problema natin. Kaya wag po tayong panghihinaan at meron po tayong leader din na pwedeng takbuhan. Una po si Lord, si Jesus, and yung binigay niya pong mga disciples na pwede po natin tawagin mga pastora and pastor. Yun po yung pwede nating pagsabihan dahil sila po ay may anointing galing po kay Lord, kay Jesus, na ibinigay po sa kanila. At lahat po ng kanilang i-advise sa atin is by the Holy Spirit po nang gagaling. Then, sabi naman po sa verse 26, sa verse 20 po muna tayo. Sabi dito, chapter 9, verse 20. And don't worry about the donkeys that you lost 3 days ago. They have been found. But who is that everyone in Israel now thinks is of greatest importance? So, ito pong sinasabi dito na don't worry about the donkeys. Itong donkeys na to, ito po yung pinanganak si Samuel. Ang nanay po ni Samuel is si Cherish. So after po siya ipinanganak, sinabihan po siya ng father niya na nawala po kasi yung isang donkey ng father niya. So pinapahanap sa kanya. So habang hinahanap niya yung donkey, is nagkita po sila ni Samuel. After po sila nila magkita, sinabi sa kanya ni Samuel na kailangan siya para maging prophets, para maging leader ng Israel. So sabi ni Samuel sa kanya na don't worry about the donkeys na nawawala ng 3 araw na. Sabi niya mahanap yon. They have been found, or nahanap na. But who is that everyone in Israel now thinks is greatest importance? Mas kailangan po siya ng Israel nung mga panahon na yon kaysa dun sa donkey. Dahil nung nawala yung donkey na yon, habang hinahanap niya, sinabi sa kanya ni Samuel na nahanap na yon, yung donkey, na ang gumawa ay si Lord, dahil mas may kailangan siyang gawin, at yun yung para protektahan at para maging leader ng Israel. So ang sabi naman po dito sa chapter, dito po sa 26, sabi po dito, and Saul went to sleep. Early the next morning, Samuel shouted to Saul on the roof and said, get up, I will send you on your way. Dito po sabi niya, send up. Get up. Get up po, sabi ni Samuel sa kanya. So, hindi po pwede dito sa Old Testament na yung tatamad-tamad. Dahil dito po pag sinabi ni Lord na gumising ka or tumayo ka sa kinahihigaan mo, is kailangan mo tumayo agad. Dahil ang oras po ay mahalaga kay Lord. Sabi nga po, we don't have luxury of time, sabi nila. Na wala na tayong oras. Kailangan tayo po ay sumunod na agad para yung oras natin hindi masayang. Di ba po yung isa rin pong yung points doon po sa ng mga ni Abraham at yung mga kasama niya po papunta po dun sa promise ni Lord sa kanya is ang sinusundan po nila dun ulap, diba? So kapag tumigil yung ulap, hihinto sila. Kahit po natutulog sila ng hating gabi, pag po gumalaw yung ulap, kailangan nila lang umalis ulit. Ganun po kahirap yung nangyari sa kanila. Pero yung pagsunod nila kay Lord is maganda po yung naging results.
na napunta po doon sa kaapu-apuhan po nila, na nakarating po sa Promised Land, na si Caleb at si Joshua lamang yung nakarating doon. Hindi po nakapunta doon sa Israel si Abraham, si Moises, si Isaac, si Jacob. Hindi po sila nakapunta doon. Nakapunta doon sa Promised Land is si Caleb and si Joshua lamang. Then chapter 10 na po tayo. Chapter 10 verse 6. Verse 6, sabi dito. Dito po muna tabla tayo sa chapter 10 verse 2. Sabi niya dito, your father stopped worrying about his donkeys. Now is worrying about you. Hindi na po nag-aalala yung tatay niya dun sa donkey. Nag-aalala na po siya kay Saul. Dahil si Saul ay hindi pa po yun, after po niya sumama dun kay Samuel, is doon na po siya naglingkod o doon na po siya namumuno sa mga Israelita. So yung paghahanap sa donkey is hindi niya na po inisip. Dahil sabi nga po ni Samuel is nahanap na yung donkey na yon. So ngayon, nag-aalala na yung father niya hindi sa donkey. Doon na po kay Saul dahil siya po ay hindi pa niya makita. So he is saying, what will do about my son? So sabi po, talong po tayo dito sa verse 6, chapter 10. Then the Lord's Spirit will come on you with great power. You will be changed. Ito pong sinabi dito, then the Lord's Spirit will come on you with great power. So dito po sa verse na to is si Saul is pinili na siya ni Samuel bilang hari ng Israel. Si Samuel po is kasi po yung naging messenger ni Lord para sa mga magiging king ng Israel. So dahil siya na po ang magiging hari ng Israel, kaya sinabi dito na binigyan siya ni Lord ng spirit na galing sa sarili niya with great power, and you will be changed. At siya po ay mag-iiba na. Hindi po ibang anyo, kundi mag-iiba na po yung katauhan niya. Magiging siya po ay bilang hari na. Hindi na siya tagahanap lang ng donkeys. Siya na po ay maglilid sa mga Israelites para po hindi sila or kukunin niya yung Israelites sa pamumuno po ng mga Philistines para po hindi na sila sakupin. And we will jump on verse 8. Sabi dito, I will come there to you. Sabi niya, go to Gilgal before me. I will come there to you, and I will offer burnt offerings and fellowship offerings. But you must wait 7 days. Then I will come and tell you what to do. Ito po yung sinabi niya kay Saul na pumunta daw po siya at maghandog para kay Lord. At maghihintay siya ng 7 days. Ito pong pag-iintay na laging sinasabi ni Lord kay Abraham, na maghintay siya kay Moises para ipakita yung promised land, yung promise kay Abraham, kay Isaac, Jacob. Maghintay po talaga ang kailangan. Dahil ang pag-iintay is preparation po para sa atin. At para mas maging maayos or mapamunuan, halimbawa kung bibigyan tayo ni Lord in the future ng halimbawa ng city, then tayo mamumuno, kailangan maghintay muna tayo para yung preparation is nandun, at pag nandun na is kaya na natin siyang i-lead or pamunuan. And ang pag-iintay ay nagiging maganda para sa atin dahil mas malalaman natin o makikita natin yung purpose natin na ibibigay ni Lord sa atin. And verse 19, ang sabi dito, verse 19, sabi here na no, sabi niya sa verse 19, but today you have rejected your God. Your God saved you from all your troubles and problems. But you said, no, we once
a king to rule us. Ito pong sinasabi dito is yung sa mga Israelita na gusto nila na may mamuno sa kanilang king. Kaya doon nila nireject si God dahil si God ay King of Kings at siya po ay kayang mamuno sa kung anumang bagay tao man dito. Yun po yung kinagalit niya na ba't kailangan pa nila ng king kung nandiyan naman si Lord na mamamuno sa kanila. Kaya nireject nila si God na gusto daw nila ng king na mamumuno sa kanila. Kaya nandun si Saul na ibinigay ni Lord. Dahil si Lord sobrang buti ni Lord sa atin. At verse 27, sabi dito, but some troublemakers said, how can this man save us? They said bad things about Saul and refused to bring gifts to him. But Saul said nothing. Diba yung mga troublemakers, parang ina-underestimate nila si Saul. Na sinasabi nila ano yung magagawa ni Saul para sa kanila. Then nagsasabi din sila ng mga masamang bagay about kay Saul. Then nirefuse din nila yung gifts para sa kanya. But si Saul is naging humble at hindi po siya sumagot. Wala po siyang sinabi na anuman sa kanilang lahat dahil ang pakikipagtalo ay wala pong magandang kahinatnan sa atin. Kaya ito pong story na to is sinishortcut, tinatalon-talon ko na lang po yung mga verse kasi po sobrang haba po ng verse niya. But ang ano po talaga nito, ang pinaka-point po talaga nito is yung pagiging king ni Saul sa Israelites. Na bago siya mamuno is marami pang inano si Lord sa kanya. Na siya po ay powerful na binigay din ni Lord sa Israelites. Na nalaman na binigay ni Lord kay Samuel na ipinahatid niya. 'Di ba po sobrang random nung ano, 'di ba naghahanap lang siya ng donkey. Tapos bigla na po siyang naging hari ng Israelites. Tapos para kunin yung mga Israelites dun sa Philistines, ay hindi naman niya kaano-ano. Kaya yun po. Maraming salamat. At bukas is tutuloy natin yung story sa pag-understand nung laman po ng mga verses sa bawat chapter na babasahin po natin. Kaya yun po, thank you po sa lahat at sana po ay meron tayong natutunan at nakuhang lesson sa ating pong video today.